إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapagpap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino man Kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino man Kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang ummah at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa huling hininga. Ang pagpapala at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpapaalalahanan sa mga mananampalataya tuwing ng may khutbah na sila ay marapat na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay malaking bahagi ng relihiyon na ito. Tanging ang relihiyon na ito, ang Islam, ang nagbibigay diin na ang mananampalataya sa kanyang Panginoon ay marapat na mayroong takot sa Kanya dahil ito ang marapat na pakikitungo ng mananampalataya sa Panginoon na tumutustos sa Kanya at Diyos na walang marapat na sambahin liban sa Kanya. Si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang Panginoon at Diyos na kinikilala ng mga propeta mula kina Adan, Abraham, Moises, Jesus at iba pa, na pawang mga isinugo upang ipabatid sa mga tao na walang marapat na sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay maging mabuti sa ating pamumuhay sa mundong ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takot ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang takot ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging ganap sa pamagitan ng pagkilala ng mananampalataya na siya nga ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang konsepto ng pagiging alipin ng mananampalataya sa kanyang Panginoon ay isa ring konsepto na natatangi sa Islam. Wala nito sa iba pang mga relihiyon at minsan nga ay minamasama pa ito ng iba pang mga relihiyon. Subalit marapat lamang ito dahil tayo bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanya ay nagpapakumbaba, sa Kanya umaasa, sa Kanya nananalig at sa Kanya naghahangad ng lahat ng kabutihan at pagpapakupkup mula sa lahat ng kasamaan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dakilang sahaba na si Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin, ihfadillaha yahfad." O bata, tunay na ako ay magtuturo sa iyo ng ilang mga pananalita. Pangalagaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala at pangangalagaan ka rin niya. Ihfadillaha tajidahu tajahak. Pangalagaan mo si Allah at matatagpuan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nasa iyong harapan na naggagabay sa iyo, na siyang nagbibigay sa iyo ng panuntunan kung paanong mamumuhay at higit sa lahat kung paanong sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang salita, dalawang pananalita
Pangalagaan mo si Allah at ikaw ay pangangalagaan niya, o pangalagaan mo siya na matatagpuan mo siya, na dahil dito ay matatagpuan mo siya palagi sa iyong harapan. Dalawang pananalita na maaring mangangahulugan na bukod sa pangalagaan mo si Allah, ay huwag mong pababayaan si Allah, o huwag mong kalilimutan si Allah, na nagpapakita sa atin, nagpapaalala sa atin palagi ng dakilang layunin kung bakit tayo naririto sa mundo, ang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sinabi ni Allah, hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga engkanto liban na lamang upang sumamba sa akin. May kita natin sa katotohanan na ito, ng sino man natutupad sa dakilang layunin sa pagkakalikha sa mga tao, nasasamba siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao na ito ay magiging masaya sa mundong ito, insyaAllah. Subalit ang tao na hindi tumutupad sa dakilang layunin na ito ay matatagpuan niya ang kanyang sarili na malungkot, maraming suliranin at hindi nakakakita ng kaligayahan o kapanatagan sa mundong ito dahil hindi niya naisa sa buhay ang dakilang layunin kung bakit siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bagaman nasa kahulugan na pangalagaan mo si Allah, hindi kinakailangan ni Allah ang ating pangangalaga. Hindi kinakailangan ni Allah ang ating proteksyon. Hindi kinakailangan ni Allah ang anuman sa atin, bagkus tayo ay mayroong pangangalaga sa ating mga sarili sa pamagitan sa pangangalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi siya malalapastangan, na tayo ay mangangaral patungo sa kanyang kaisahan, na siya ay patuloy na sinasamba, insyaAllah. Kaya nga tayo ay patuloy na nangangaral patungo sa relihiyon na ito, nang sa gayon ng mga tao ay kikilala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din ang jihad na isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang layunin ng jihad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang mapingibabaw ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang maiparating ang pangaral ng mga tao. Hindi layunin ng jihad ang pumatay ng inosente. Hindi layunin ng jihad na mangitil ng buhay ng hindi naman mandirigma o hindi naman kalabang sundalo. Hindi layunin ng jihad ang manggahasa o kaya ay mangbiktima ng mga inosente, manira ng mga ari-arihan kahit ng mga hindi Muslim. Ang layunin ng jihad ay ang pagpapangibabaw sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang kaparaanan lamang nito. At pagtibay sa kasaysayan ng mga Muslim kung sapat na ang da'wa upang makapapangibabaw ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ang mga Muslim ay hindi naman kinakalaban sa kanilang mga lugar, ang jihad ay maaring mananatili sa anyo nito na jihad ng mananampalataya laban sa kanyang sarili at hindi magiging jihad laban sa iba pang mga tao, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Ang jihad na hinahijack ng mga terorista, binibigyan nila ng maling kahulugan. Ang jihad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang jihad ay ating isinasabuhay sa layunin na mapangalagaan ang relihiyon, buhay, ari-arian, karangalan, salinlahi at dangal ng mga tao, Musliman o hindi Muslim. Hindi matatawag na jihad ang anumang pamiminsala sa mga hindi Muslim. Hindi may tatawag na jihad ang pamiminsala sa mga Muslim na hindi nakikiisa sa inyong mga baluktot na mga paninindigan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga napakahalaga para sa mananampalataya na patuloy niyang pag-aaralan ng kanyang relihiyon nang sa gayon ay makikilala niya ang tama at mali. Naubuhay tayo ngayon sa panahon ng internet at ng social media na sa pagsisimula ng mga ito, inakala namin na mga nakatatanda sa inyo, inakala namin na sa pamagitan ng internet ay lalaganap ang kaalaman, subalit hindi rin namin sukat akalain na sa pamagitan din ng internet ay lalaganap ang kasamaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mangilag sa paggamit ng internet na bukod sa kalaswaan, bukod sa iba't ibang mga kasamaan at kasinungalingan, napapaloob sa internet ang iba't ibang mga katuruan na taliwas sa relihiyon na ito. At ang ating mga kalaban, ang mga terorista, sila ay gumagamit ng internet upang maipalaganap ang kanilang ligaw na mga katuruan at napagtibay na nangyari na ito sa ilang mga pagkakataon na mayroong mga kabataan na inosente, mga kabataan na wala namang hinahangad kundi ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, subalit nalason ng terorista ang kanilang mga murang pag-iisip
at sila ngayon ay nabilang sa kanilang mga hanay at nakikibaka, hindi sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi sa landas ng kamalian, landas ng kabaluktutan, at landas ng kanilang mga pinuno na itinatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, ang mga terorista, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sila ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagturing sa kanilang mga pinuno na katambal ni Allah. Nahigit nilang sinusunod ng mga ito kaysa sa pagsunod nila kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na marami sa ating mga maalam, nangangaral sila tungkol sa jihad. Sa tamang jihad, ayon sa sinasabi ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit ang mga terorista, mas gusto nilang papanigan ng kanilang mga pinuno na hindi naman nagsasalita, kumikilos o naniniwala ayon sa kung anong sinabi ni Allah o ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat nating pangalagaan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pangangalaga sa ating mga sarili, na hindi tayo susuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi tayo gagawa ng mga kasalanan, at marapat lamang para sa atin na matagpuan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala palagi sa pagsamba, na makikita tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung saan man may kabutihan, at hindi tayo makikita ni Allah kung saan man merong kasamaan. At karugtong ng hadith, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ida sa'alta fas'alillaha wa ida sta'anta fasta'in billah, na kung ikaw nga o Muslim ay hilingin mo ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag ikaw ay hihingi ng tulong, ay humingi ka muna ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin, kapag magdarasal ka, ay magdasal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kapag ikaw ay mananalig, ay kay Allah lamang manalig, at hindi ka hihingi ng tulong o hihingi ng saklolo at iba pa, liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una, tigit sa lahat, at saka ka na lamang babaling sa mga nilikha, matapos na bumaling ka muna kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pananalangin sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga bagay na ito ay marapat na maipaalala sa lahat ng mga mananampalataya sa panahon na ito, na maaring ang mga mananampalataya ay dumadaan sa iba't ibang mga pagkakataon na sila ay nakakalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga bagay ang lumilito, napakaraming mga bagay ang maagaw sa atensyon ng mga tao, na sa halip ng kanilang mga buhay ay ginugugol nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ang mga mananampalataya, sila ay nalilinlang na rin, sila ay nagiging abala sa internet, sa social media, at iba't iba pang mga nagiging dahilan na ang kanilang mga utak ay naluluto sa kamalian at kabaluktutan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalagaan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ay pangangalagaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili sa mataas na kanyang antas, na siya ay pahalagahan ng mga tao. At ang pahalaga na ito, pagpapahalaga na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, syempre ay marapat din na magsisimula sa ating mga sarili, insyaallah. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, karugtong ng hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabaha Allahu lak. Marapat mong malaman na kung ang umma na ito, ang mga tao at ang mga engkanto, lahat-lahat sa umma na ito, sa buong mundo at sa lahat ng panahon, kung sila man ay magtitipon-tipon upang dulutan ka ng pakinabang sa anumang bagay, hindi sila magdudulot ng pakinabang sa iyo, liban na lamang sa anumang itinakda na sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, walau ijtama'u ala ay yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak. At kung ang buong umma na ito, ang mga tao at ang mga engkanto, lahat-lahat, at sa lahat ng panahon, sa lahat ng iba't ibang mga lugar, kung sila man ay magtitipon upang pinsalain ka, hindi ka nila mapipinsala, liban na lamang sa anumang itinakda na ni Allah na pinsala na darating sa iyo.
Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sumunod na bahagi ng hadith na ito ay payo sa lahat ng mga mananampalataya na sila nga ay magarapat na magkaroon ng lubos na pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin maaaring itutuon sa iba pa o kanino man liban sa Kanya. At itong bagay nga na ito ay nililinaw natin dahil bilang mga mananampalataya, hinahangad natin ang pinakamataas na antas ng pananampalataya. Oo, papasok sa paraiso ang sinumang Muslim na nagtataglay ng imanul wajib, ang basic na pananampalataya. Subalit ang mas mataas na antas ng pananampalataya, ang pagiging mu'min ay makakamit lamang sa pamagitan ng ilmanu bil ghaib, ng pananampalataya sa nalilingid, na maaring may mga bagay o paniniwala na hindi natin nakikita dito sa mundo o hindi naarok ng ating mga pangunawa, pero regardless, pinaniniwalaan pa rin natin dahil ito ay napagtibay mula kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyempre pinakamataas sa antas ng mga pananampalataya, sa mga antas ng pananampalataya ay ang ihsan o ang pagiging perpekto inshallah ng pananampalataya ng tao. Subalit hindi nga magiging ganap ang pananampalataya ni numan, liban na lamang na magiging ganap muna sa kanya ang ilang mga pangunahin na mga katangian ng Muslim at mananampalataya inshallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panghuli, pinalalahanan natin ang lahat ng pananampalatayang ito, ang Islam ay hindi lamang ito isang relihiyon na isinasabuhay sa loob ng masjid. Ang ating relihiyon ay isinasabuhay natin sa loob ng ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating pamayanan, at sa lahat ng lugar tayo ay mga Muslim. Ang Islam ay hindi isang relihiyon na limitado lamang ang pinaglulugaran nito. Tayo ay mga Muslim inshallah saan man tayo naroroon. Ibig sabihin, tayo ay magiging mga Muslim sa ating paniniwala, sa ating mga pananalita at sa ating mga gawain na umaayon hanggat maaari ang anumang ating gagawin, paniniwalaan at sasabihin sa kung anuman ang napagtibay sa relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa nakalipas na mga araw at nakalipas na mga buwan ay nakakita tayo ng iba't ibang mga anyo ng kalupitan at pagmamalabis ng mga Muslim. Sa nakalipas na eleksyon, lalong-lalo na ang mga kapatid natin sa Mindanao ang naging pinakamagulo sa kanilang pagsasakatuparan sa eleksyon at iba't iba pang mga paglabag sa karapatang pantao na nagpapakita lamang ng kanilang kawalang kaalaman sa relihiyon na ito, na dahil sa kanilang kawalang kaalaman, hindi nga sila nagkakaroon din ng ganap na pananampalataya dahil walang sino man ang maaring mag-aangkin ng pananampalataya na hindi naman ito nakapundasyon sa kaalaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang anumang barbaridad o ang anumang kasamaan na makikita nino man sa mga Muslim ay dulot lamang ng kanilang sariling mga kagagawan at hindi sila tinuruan ng Islam na gawin ang mga kasamaan na ito. Tayo, sa relihiyon na ito, sa Islam, ay nakakaunawa ng relihiyon na ito ay hindi nagtuturo liban na lamang sa kung anong kabutihan at hindi nagbabawal sa atin ng anuman liban na lamang sa kasamaan. Dahil ito ay relihiyon nang nagtatag nito ay hindi tao. Ito ay relihiyon na itinatag ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga pamantayan na ito ay nakarating sa atin sa pamagitan ng pananalita ng isang propeta na ang kanyang pananalita ay naiintindihan ng mga tao at ang kanyang mga pananalita ay naitala at nakarating sa atin na maaari nating babalikan kung tayo ay mayroong pinagkakalituhan sa ating relihiyon na ito, alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito ng Eid, tayo ay marapat na magpakita ng ating pagmamalaki sa ating relihiyon na tayo ay nabibilang sa relihiyon na ito na dakila. Kaya marapat lamang sa atin na gumawa ng mga gawaing dakila. Na kung anuman ang ating mga gagawin ay marapat na mabuti tayong mga ehemplo para sa lipunan, mga mabubuting mga mamamayan ng isang lipunan na mapayapa at maunlad, insyaallah, katulad lamang ng bayan na ito, na alhamdulillah naging mabuti sa pagkikitungo sa ating mga mananampalataya at sa iba pang mga lugar. Ang mga Muslim ay magiging model citizen dapat ng kanilang mga bayan, mga munisipyo, kanilang mga lungsod, nang sa gayon ay mawawala na insyaallah ang stigma o ang maling pagkilala ng mga tao sa mga Muslim, na tuwing nang naririnig nilang salitang Muslim o nakakakita sila ng Muslim, ay kinakabahan sila o gumagapang sa kanilang mga katawan ng pangamba na maaring ang tao na yun ay gagawa ng masama. Subalit tayo sa pamayanan na ito insyaallah ay babago sa masamang mga reputasyon na ito sa pamagitan ng pagiging mabuti natin sa ating kapwa.
na nag-uugat sa pagiging mabuti natin sa ating mga sarili at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Idukum mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.